ngayon ay pag-uusapan natin ang nagkamali ng utos. Dahil nga ay walang klase ngayon, dahil sa linggo ay hindi natin magagawa ang ating gawain na kung saan ay maglalaro tayo ng charade. So, magbibigay na lang po ako ng mga katanungan at inyong sasagutan. Bakit nga ba ganyan yung mga katanungan ko? Tutubi at Matching, sila lamang ang karakter sa kwento na kung saan sila rin ang mortal na magkaaway. Tutubi at Matching ay nagkaroon ng alitan dahil inaapi ng mga Matching ang princess sa Tutubi. Hindi inaasahan ng pinuno ng mga Matching ang kinalabasan. Nakita niya ang buong pangyayari at nagkamali siya ng utos. Hindi niya nalaman na ang kanyang kawal na pinapadakip ay ang mabibilis at maliliit na Tutubi. Sa huli, natapos ang labanan at walang sino mang tinamaan sa mga Tutubi na maliliksi at mabibilis lumipad. Ay paghiganti rin ng hari ang kanyang anak na si Prinsesa Tutubi. Ngayon ay pupunta naman tayo sa aming paglalahad. Magandang umaga sa inyo lahat, mga balasing laulaw ang gusto ngayong umaga. Ngayon ay magpapaya natin ang kwento ni Prinsesa Tutubi. At ngayon ay tatawagin natin si Rina, Tubina at si Hari Codero. Magandang umaga, Rina at Hari. Matanawin ko lang kung ano ba ang magawa ni Prinsesa Tutubi sa kaharian. Si Prinsesa Tutubi ay mahilig magpalipad-ipad sa papawili. Kailangan ko ng isang araw daw ay lumabas si Prinsesa Tutubi sa labas ng kaharian. Oo, kasi ibig ding alamin kung ano ang daigdig sa labas ng kaharian. Tumakas din siya sa kanyang dama at kanilang. At ngayon naman, itutawagin natin si Prinsesa Tutubi. Prinsesa Tutubi, nabalitaan ko tumakas ka raw sa kaharian, nakabutan ng ulan. Nabulan ako ng ulan at naisipan ko munang tumigil sa may punong kahoy. Diba maraming matching doon? Oo, bawat nagpang sa mga kuha ng nagyogyong ng mga ito at nagtatawa na ako. Hindi ka ba nagalit sa ginagawa ng mga matching? Naginanggalit ko doon. Dahil doon, kahit malakas ang ulan, ay naisipan ko umuwi na lang at umalis sa may punong kahoy na yun. Hindi ba kayo nagalit sa ginagawa ng mga matching? Haring Tobino? Nagalit ako at inutusan ko ang mga kawal na pumunta sa kaharian ng Magsina. Ngunit ang kaharian ng labanan. Maraming salamat sa paglalahad ng inyong kwento. At ngayon naman ay tatawagin natin ang pinuno ng mga matching. Magandang umaga, Haring Matching. Magtatanong lang po, bakit luto ba ang pinagtatawanan ang prinsesa? Dahil bawat na buwan niya ay niyog namin ang tama. Wala ba kayong awat? Wala, siya po ng tagalog at pinagtawanan lang namin siya. Katalanan na niya yun. Matanungan, asan ba kayo nag-away? Yan ang parang. Maaari mo bang ikwento? Sige, pumunta kami sa may parang dahil doon din na nakaalaban. Nagdala sila ng pumukbok at inutusan ng pinunong Magsing ang mga kapwa Magsing. Sabi niya, kailangan natin pumpukin ang bawat makikita sa tubi. At nagbigay din ako ng utos. Sabi ko, kailangan natin pag-ibente ang kahabihan ni Prinsesa Tubi. Kailangan magbayad ang mga Magsing. Dumako sa ulo ng mga Magsing. Pag may panganib ay daling lilipad. Maraming salamat. Ikaw naman, Haring Matching, maaari mo bang ipakayag ang iyong kwento? Kung buo ang pagtitiwala ko ng sobrang tapang ng mga kawal, nais talaga nila ay pag-imante ang prinsesa. Nung nagsimula ang labanan, dapo at ibadan ko pukpok dito na may kami mga Magsing. Nakamali ako ng utos ng kapwa ko Magsing. Bakit ka naman nagbigay ng maling utos? Hindi ko alam na nasa ulo pala ng kapwa ko Magsing darapo ang tutubi. Babaguhin ko sana iyon, ngunit huli ng lahat. Nung matapos ang labanan, nakabulagtang lahat ng mga Magsing. Kaya naman, pasan yung mga kawal, Haring Tobino. Wala sino mang tinamaan sa magbilis o umiwas at lumilipad ng tutubi. Laking tuwa ako dahil napabiganti ko na ang aking anak at yun lang ang nangyari. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Ngayon ay mensahe pala si Haring Tobino
bago ito matapos. Huwag tayo mag-api sa ating kapwa dahil hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. So maraming salamat. Maraming salamat sa iyong paglalahad ng iyong kwento. At hanggang dito lang po ang ating talk show. Bye. At ngayon, ating alamin kung ano ang buod ng kwentong nagkamali ng utos. Ngayon naman, ang pagbubuod ay naglalaman ng panimula, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Unahin natin ang panimula. So sa panimula ay may isang prinsesa na ninirahan sa kahariang Matutubina. Anak ito nila Haring Tubino at Rina Tubina. At sa tunggalian naman, ay naisipan ni Prinsesa Tutubi na lumipad palabas upang makita ang daigdig sa labas ng kaharian. Nabutan siya ng ulan at naisipan niyang huminto muna sa isang punong kahoy na maraming mga matching. Kasukdulan. Sa galit ng prinsesa dahil pinagtatawanan siya ng mga matching, umuwi na lang siya sa palasyo. Tumuloy siya sa silid ng kanyang ama at isinumbong ang nangyari. Dahil dito, nagpatawag agad ang hari ng isang kawal at inutusan ito na sabihin sa mga matching, dahil sa ginawa nila sa aking anak, gusto ko hamunin ang kanilang kaharian ng isang labanan. So pagkatapos ito ay pumunta tayo sa kakalasan. Ang nangyari sa kakalasan ay nagsimula na nga ang laban at nakita ng pinuno ng mga matching na hindi nila kayang manalo sa mabilis at lumipad ng mga tutubi. Nabigo ang kanilang plano. At sa panghuli naman ay ang wakas. Dahil sa kanilang matitilinong plano, napiganti nila ang kapihan ng prinsesa. Aral 1. Huwag basta-basta magbibigay ng utos. Pagdidesisyon muna bago ibigay. Number 2. Respetuin ang kapwa, huwag natin laitin. Number 3. Pagpapaalam muna bago umalis. Number 4. Isipin kung ano ang kinalabasan ng iyong ginagawang plano.